1:40 na ng umaga. Latok na ako. Diyan pala kayo. Pero sakto, dahil nagluluha na yung mata ko, magkaroon na lang tayo ng full review. So, kaswabe, what we have here is the 2025 Kia EV6 long-range rear-wheel drive. The unit price is 3,788,000 pesos, kaswabe. Ito nga pala ang first dedicated electric vehicle ng Kia. Kasi ngayon, meron na tayong EV9 at excited ako pag malilend out natin yan. Pero ito, 5-seater, battery electric compact crossover SUV ito, kaswabe, and shares the same platform together with the Ioniq 5, yung Hyundai. Tinanghal rin siya na 2022 European Car of the Year. First placer to, third placer naman ang isang Ioniq 5, kaswabe. So on this video, i-check natin kung ano ang mga amazing details nito, insane features sa loob. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin what kind of driving dynamics meron ang isang EV6. Yun ang laki ng gagamba. Na-distract ako. Hello there. Laki. Ano, Bid? Alagaan na natin yan. Pwede naman natin tali yan, eh. Take two. Biglang... Gagi, tumatalon yan. Alam mo, kaswabe, what's amazing about this is, despite na 2022 pa siya, nakikipagsabayan pa rin yung looks niya sa mga latest ngayon na electric vehicle. Tatandaan natin, this was 3 years ago nung unang ipinakilala sa MIAS 2022 at nasaksihan natin yan. Ito ang isa sa unang nakilala natin na electric vehicle. Ang galing, no? Nandun pa rin siya sa segment na nangingibabaw pa rin siya. Ang style niya, napaka-smooth ng flow ng bonnet natin. Here is the modernized na Kia emblem. We have the camera, digital style yung baby tiger nose grill natin. Upper and lower portion, meron kang radar, lagay na lang natin yung kanyang ground clearance. Ngayon, yung mga ilaw natin, to complement and blend sa pinaka-styling niya, naka-blackout nga pala. Then meron kang dalawang projector bulb, syempre. They call this the Sparkling Inwards Multi-LED. Ang technology na malapit dyan, kaswabe, kasi meron siyang auto high beam assist, pero pwede mong iselect na mag-engage lang siya pag umabot ka ng 20 kilometers per hour, 40 and 60. Pero pwede mo rin i-default. So it's up to you. Lahat yan, pwede mong pakialaman dun sa ating infotainment system. So we are done here. Side profile naman tayo. Well, kaswabe, moving sa ating side profile. Again, 5-seater crossover SUV tayo. Then this is your power folding mirror. Kasi pag inopen natin yan, turn flashers, meron kang camera dito. A-pillar is blacked out. Ang mapapansin mo sa mga door handles natin, nagpa-pop out rin siya. So you have to pull pag sasakay tayo, and pag sinara mo yan and nilock, magtatago sila. Smooth ng flow ng side profile natin. Meron kang piano black dyan, and hard line is here. Sloping naman yung roof natin. Naka-glass roof tayo. This is not a sunroof. Integrated na high wing spoiler, and we have LED lights. Unlike sa other automobile, yung ilaw nasa ilalim ng power folding mirrors. Ito, nagla-light up yung nandyan niya. So pagdating naman sa gulong natin, malaki-laki ito. They are using Continental tires. Ang sukat ay 255, 45 ang sidewall, and R20. So we are done here. Doon naman tayo sa kanyang rear body. Meron tayong malawak at balapad na rear windshield. Pag umulan rito, kaswabe, hindi na kinakailangan ng wiper katulad ng ginawa nila dahil dudulas lang at dadaos-dus lang yung ulan dito, and hanggang sa mahulog sa baba. Ito wing natin, meron siyang dalawang passage for added downforce yan. Kahit papano, malakas-lakas naman ang ating EV6. Kulay puti ang ating shark's fin antenna, and yung detalye dito, I like it. Curve yung pinaka-definition niya. Tapos, merong separation yung bawat LED lightings natin. Mga vertical siya, pero habang nagkakaroon siya ng curvature dito, ay lumiliyad rin ang kanyang ilaw. Kasi usually, sa mga ibang automobile, kaswabe, ay long strip yung ilaw niya. Kung ano yung definition, ganun rin yung itsura ng mga LED lightings. Modernized na Kia emblem, again, EV6 and GT line ito. Again, long range na umaabot ng 580 kilometers, and rear-wheel drive. Meron ring all-wheel drive, pero mas powerful naman yun. Hatchback ito, and syempre, powered nga pala ang ating tailgate. As we open, sa likod ng ating second row seating, meron tayong 525 liters of cargo space. We have a tonneau cover, so napoprotektahan natin yung mga gamit dito laban sa mga pasilip-silip dyan.
di ba? Sa ilalim din, meron tayong space, 12 volts dito. So, powering this EV6 GT line Kaswabe is a 77.4 kWh battery na meron siyang 320 battery cells. This makes 225 horsepower and 350 Nm of torque. 3 yung drive modes natin. Max speed niya naman is 188 km per hour. 0 to 100 km dash is 7.3 seconds. Pero for your information Kaswabe, napakaraming option pa rin when it comes nga pala sa trim level ng isang EV6. Ang charging time niya naman for the DC or rapid charging, aabutin ka ng 18 minutes lang. Wow, para ka lang nagkape nun, di ba? At nag-message sa social media. Then, pag 7 kilowatts naman, ay aabot ka nga lang ng 11 hours. So, medyo ganun lang siya katagal. So, natapos na tayo rito, lipat naman tayo sa kanyang interior. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang Kaswabe. Well, Kaswabe, I truly admire kung ano pa rin ang features ng isang EV6. Dahil sa mga modern ngayon na mga electric vehicles, hindi mo malaman minsan kung naka-on or off na sila. Lalong-lalo na, nung lumabas ako dito sa Kia EV6, hindi ko mailak. Sabi ko, bakit ganun? Meron ba itong problema? Gusto ko silang kontakin. Yun pala, meron pa siyang push start button, which is very okay for me. Ito ang hinahanap ko. At least, meron kang palatandaan or marker kung ma-on or off mo ang isang automobile. Pagdating naman pala sa mga material natin, they are using high level na mga vegan leather Kaswabe. Yung seats natin with ultra suede, perforated siya, pero itong mga leather na to, it's all vegan and even dito sa center armrest natin and sa ating manibela. Ang maganda pa niyan, powered ang mga seats natin, magmula dito sa driver cockpit and even dito on passenger. Pero pag in-adjust mo nga pala dito sa driver cockpit natin, ay mag-a-appear sa iyong infotainment system kung anong klase ng mga movement ang iyong ginagawa. Pero dito, hindi ko lang medyo makita kung bakit hindi siya nag-a-appear sa ating infotainment. So they call this the relaxation comfort seats dahil pwede mong i-fully recline ang mga upuan pag gusto mong magpahinga or gusto mong humiga dito, lalong-lalo na yung backseat natin. Sobrang luwag. Next up Kaswabe is the infotainment system. Pinaghalo sila ng gauge cluster. So anong nangyari dito ay curved display nga pala. Very driver focused ito. Ang nagustuhan ko sa kanya is the sounds of nature, which is hindi na rin bago sa pamilya ng Kia dahil may mga na-review na tayo dyan. And even the Hyundai Ioniq 5, ganun rin, meron tayong sounds of nature. Depende kung anong klase ng vibes ang nararamdaman natin para magkaroon tayo ng relaxing moments. Yung camera niya naman, very perfect. Yung pagkakaroon niya ng wide angle, lalong-lalo na pag nagbabaking tayo, ang ganda. Hindi siya ganun ka-magnified. Para sa akin, saktong-sakto. Tapos, ang linaw rin ng kanyang camera. Kumbaga kahit nagsimula ito ng 2022, ang akala ko rito, medyo mahuhuli sila sa technology dahil sila yung isa sa pinakauna na mga electric vehicles talaga na tinangkilik ng mga Pilipino, pero ganun pa rin. Hanggat ngayon, very modern pa rin yung ipinapakita niyang feature pagdating sa camera. Next up Kaswabe, yung pagkakaroon niya ng active sound design dahil alam naman natin, this is a battery electric vehicle. Wala kang mararamdaman ng mga vibration ng makina and even yung engine sound, which is sa iba, sabi nila, very boring na pag nag-drive, aantukin ka dahil sa sobrang tahimik. Huwag ka mag-alala dahil dito sa interior natin, binigyan nila ng something para mas magkaroon tayo ng motivation while driving. Pwede ka mamili between stylish, cyber, and dynamic.
So ikaw na bahala dyan. Here in the center armrest kaswabe, you have space sa pinakadulo. Tapos sa ilalim, meron kang another storage para sa mga gamit natin. Kung kaninong bag ang pwede mo lagay dyan. Yung eyewear pwede. Meron kang socket ng mga USB, Type-C, and power outlet dyan. Dito wireless charging pad, dalawang cup holders. May lalagyanan ka ng mga coins dito. I-twist and turn mo lang for our gear selection. Yung camera, auto hold, parking sensors natin. And dito nga pala sa dulo, ay available ang ating warmed and frozen seats. Pati yung manibela natin, pwede mo pa rin painitin at dito nakapwesto ang ating push start button, which is paggabi nga pala ay may mga lightings dito dahil ang ambient character lights natin ay nagko-cross dito sa center console, even dito sa ating door panel sa ilalim, which is sa door pocket natin, and here at the front passenger dashboard, may mga detalye dito ng ambient lights natin. So lastly, ito ang manibela natin. Ginamitan siya again ng vegan leather. I like it. And wala tayong ship paddles dito dahil for regeneration ng energy natin yan. So pwedeng hanggang level 3 and to the maximum level talaga. Ang tindi ng friction nun, yung deceleration para mas makatulong siya sa pag-charge ng ating baterya. The drive modes is located here. Pag pinrest nga pala natin yan, syempre nagbabago rin ang ating instrument cluster. So we have Eco, Normal, and Sport. Then kasabay niyan, syempre, binibigay niya sa iyo yung information kung hanggang saan ang mileage na pwede mong marating pag ganong klaseng drive modes ang choice mo. Dito na lang sa taas, we have sunroof, hindi nga lang siya panoramic, and yung LED lights natin, available dyan, may physical switch, pero pwede mo rin soft touch mismo yung pinaka-ilaw natin dito. Auto-dimming rin yung rear mirror natin, pero it doesn't have digital camera. We are done here. Transfer naman tayo sa kanyang backseat. They are super generous kaswabe when it comes sa spasyo na ibinibigay nila dito sa ating backseat. Ang akala mo nakaupo ka sa isang mid-size SUV. Komportable ang 4 na tao rito. Tapos flat pa yung flooring natin. So no obstruction pag gusto mong pumunta sa bawat gilid nito. Wala lang tayong own climate control. Meron ka lang integration ng vents sa magkabilaan on the B-pillar. Then meron kang hard na adjustment ng pocket dito. Meridian sound system ang ginamit natin. Frozen seats, not applicable, pero warm seats meron tayo. Then center armrest is also available. Pwedeng cup holders. Pwede rin siya maging storage. I mean, every automobile dapat may option na ganito eh. Pag meron ka pang ilalagay na mahabang object na tatagos from the cargo up until here sa backseat, meron din tayong pwedeng lagusan dito. Dalawang slot ng USB Type-C on both seats. Meron yan magkabilaan. And dito sa baba, meron din. Kaya lang, disusi siya. Meron tayong 120 volts dyan. LED lights is here, pero individually, hindi mo siya pwedeng pasindihin dahil doon lang sa driver cockpit yung pinaka-available niya. Again, ang spasyo dito, maluwag. Akala mo nasa mid-size SUV ka. My height is 5'10.5" and you have some grab handles dito. Okay? So we are done here. Pakita ko naman sa inyo ang ating test drive impressions. Driving the Kia EV6 GT Line long range rear wheel drive. At mahaba-haba ang pwede natin tahakin na biyahe dahil umaabot ito ng more than 500 kilometers. Pero kung gusto mo pa siyang i-extend at i-maximize, depende yan kung gagamit ka ba ng aircon sa biyahe, iba-iba yung drive modes natin, depende sa route or weather na ginagawa natin. Siyempre kahit papano, meron siyang effect. At ang maganda sa kanya, on point, pag tinanggal mo yung AC, makikita mo yung full range mo. Binago mo yung drive modes, makikita mo rin yung full range mo. So, di ba, nakikita mo kung what's the big difference if you're using a particular settings dito sa ating Kia EV6. Ngayon, ang ganda ng pag-minimize ng sound deadening natin, ganda ng panels natin kasi nakakatulong talaga eh. Kaya sobrang tahimik, walang wind noise, tire noise halos na maramdaman. Ang tangi kong napapakinggan dito is yung blower ng aircon natin, tsaka yung active sound design. While doing acceleration kaswabe, meron tayong interior active speakers na pwede mong baguhin. Meron kang stylish and dynamic, pero ang favorite ko dyan, very futuristic and aggressive yung tunog na cyber. So kahit wala akong music dito, nag-e-enjoy pa rin ako sa aking napapakinggan. The more na pinipisil natin yung accelerator, the more na naririnig natin yung sound design. So sa driving experience nito, wala akong masabi kaswabe. Super solid siya. Maganda yung balance natin. Talagang it will create a momentum of confidence once you are driving this. It is super exciting
and it is explosive, it's strong. Okay? Nasa 225 horsepower lang to and 350 Newton meter of torque. What if nakuha natin yung segment ng pinaka-sporty, yung all-wheel drive kaswabe? I mean, talagang explosion na yon. Pero ito pa lang, ang ganda na. The damping system, not that really comfortable. Okay lang. Kahit papano, premium pa rin yung mararamdaman natin, but not to the highest level of comfort sa damping system. Okay lang yon. Maganda yung gauge cluster natin. Very futuristic again. Hindi pa siya rin nagpapahuli kasi kung ano yung itsura nung dinadrive natin this year na Kia EV6, eto rin yung sinimulan nila nung 2022 nung nakilala natin ng una itong electric car ng Kia. So we are doing on normal drive mode. Maganda yung meter na ipinapakita niya sa ating instrumentation. Pero pag nag-sport ka, katulad siya nung design na ilaw dito sa ating dashboard, which is meron siyang strip ng light, then biglang magkakaroon siya ng maraming angle na mga ilaw. So these are all LED and pinili ko sumasabay yung ambient lights natin kung ano yung drive modes na kinukuha natin. Andyan yung meter, very aggressive, power, tapos makikita mo yung charge. Parang mga notes siya na lumalabas eh. Ang ganda din. Kulay red yung digital speedometer. Nakakaaliw talaga. Ang hinahanap ko lang talaga rito kaswabe, wala tayong heads-up display. Yun lang yung nagkulang niya. Seats are comfortable, meron tayong frozen seats. Visibility is very nice, very commanding. Ang feel nga lang dito, this is a crossover SUV, maluwag siya, pero pag sumakay ka, ang akala mo nasa full-size sedan ka. Hindi siya ganun kataas, hindi siya ganun kahirap sampahin, hindi rin siya ganun kahaba. Kaya ang ground clearance nito nasa around 7 inches. Pero one thing talaga na favorite ko sa kanya, meron pa rin siyang push start button katulad ng mga gas-powered cars na pag mainit, binuksan mo, pwede mong palamigin mo na yung interior para pagsakay mo, presko. Sa mga other electrified cars kasi, pag pumasok ka, pinrest mo yung brake para mag-ignite on siya. Pag na-detect na walang driver, mag-o-off yung sasakyan. So yung AC hindi nagagana. It has to be kailangan nandun ka sa sasakyan. Well, iba-ibang karakteristik ng electric vehicle. Kaya for me, ang iniisip ko I have to own one ng electric vehicle. Iniisip ko na lang kung ano yung pinaka-best option natin. Actually, meron naman na para, di ba, naikukwento ko na talaga sa inyo yung pinaka-in-depth sa in-depth at kalalim-laliman na experience natin sa electric vehicle. Kasi ngayon, more on reviews tayo. Very shallow lang yung mga na hit natin na spot, na tatalakay natin. The unit price is 3,788,000 pesos. Mas expensive nga lang siya sa mga nakaraan natin na na-review. Pero syempre, di ba, alamin mo kung what benefits you the most, kung mainstream na mga brand ang kailangan mong bilhin. Pero I'm telling you, driving this, super confident ka, nothing to worry, electrified siya, pinatunayan na. Lumabas na to noong 2022. Bukod dyan kaswabe, nais ko rin i-mention ang Kia Otis Manila. Thank you so much. Pag kinakailangan nyo ng added information and even inquiry, punta na lang kayo dyan or i-post na lang natin ang kanilang social media accounts for smoother and faster transaction. Bangitin nyo na lang na nakikita nyo ito sa Rico Suave channel. Follow me on my social media platform, Rico Suave, TikTok, Instagram. Maraming salamat. Check nyo na lang yung mga Kia related videos natin. God bless, more power and more performance.